Base sa Bible at science, ano yung pinaka-best na diet ngayon? Di po ba kayo nagtataka bakit yung mga nasa blue zones, humahaba yung buhay? Sometimes maabot ng 124 years old. Oo. Tapos bibihira sa kanila, hindi common sa kanila yung may high blood, hindi common yung may cancer, hindi common yung may diabetes, may sakit sa puso, yung may arthritis, asthma, mga autoimmune diseases. Bakit hindi uso sa kanila? Ano ba yung mga kinakain nila? Ayan. So, kailangan natin yan ang pag-aralan natin. Kasi sila mismo ang role model, nagpapatotoo na ang science magsasalita kung ano talaga yung best na pagkain. Humahaba nga yung buhay, wala pating mga maintenance, walang mga aray-aray, di ba? So, gayahin natin sila, pag-aralan natin at ikumpara natin dun sa Bible kung ano ba yung nirecommend na pagkain ng Panginoon sa ating first parents, okay? Kung makikita natin, magkapareho lang naman, di ba? So, sundin natin yun kung gusto talaga natin humaba din yung ating buhay na walang mga karamdaman. So, Okinawa, Japan, Loma Linda, California, Sardinia, Italy, Icaria, Greece, Nicoya, Costa Rica. 5 lugar po yan na napakarami ng centenarians na nabubuhay sabay-sabay. Pag sinabing centenarians, ito yung mga taong umaabot sa more than 100 years old. Okay, ano ba yung sikreto nila? Bakit ang haba ng buhay? Nasumpungan ng mga researchers na ang kanilang pagkain pala 95% to 100% plant-based. Oo. So, malaking factor yung pagkain sa longevity or pagpapahaba ng buhay nila. So, alam nyo po ba, hindi ito coincidence kung bakit humaba yung buhay nila. Kung titingnan natin, pag-aralan natin sa Biblia, ang pagkain na ipinagkaloob, rinecommend ng Panginoon sa ating original parents, sa first parents natin, si Eve at saka si Adam, is fruits, grains, nuts, seeds. Oo. So, yan yung main na mga kinakain ng mga nasa 5 blue zones. Nung nagkasala sila, dinagdag yung gulay. So, yan. Yung mga lugar na yan, mahilig sila sa salad. Oo. So, fruits, grains, seeds, nuts, legumes, vegetables, root crops. Yan yung mga kinakain ng mga nasa 5 blue zones na nasa buong mundo. Okay? So, bakit sila ang haba ng buhay? It's because they are following the dictate kung ano man ang tinuro, ni-recommend na Panginoon na pagkain sa Eden pa lang. Okay? So, kung gusto natin maiwasan yung mga heart attack, cancer, rheuma, o kaya arthritis, diabetes, and any chronic diseases, yun lang po ang sundin natin pagkain. Wala namang iba eh. Yun ang best na pagkain. Bakit? Hindi yun mga processed foods. Although may mga tinatawag tayong genetically modified, yun yung iiwasan natin. Bakit? Kasi ito yung hindi na natural. Hindi na natural. Dapat organic tayo ng mga fruits and vegetables. At wag iwasan natin yung mga seedless. Yan ay mga tainted na, genetically engineered na yan, laboratory made na. So wag tayong kumain, magtangkilik ng mga ganyan. Kung pag-usapan po natin yung cancer, bakit ang dami ngayon may cancer? It's because of yung mga linalagay sa feeds ng mga manok, baboy, mga beef o kaya sa baka. Yan po ay may mga genetically modified soy at saka genetically modified na corn. Oo. So, yun yung nagpapalaki sa kanila mabilis kasi nga these are complete protein. Lalo na yung soy, complete protein. Kaso lang, genetically modified na. Kung yan yung ipapasok mo rin sa katawan mo, limbawa, kain ng fried chicken. So, o kaya naman yung mga tilapia o kaya bangus, mga pinapalaki rin yan sa feeds. So, asahan natin na may magiging result din na unnatural. Bakit? Kasi nga, hindi na natural yung mga feeds na pinapakain sa kanila. Tapos, pabilisan. Yung mga manok ngayon, pabilisan na pinapalaki. Dati, 45 days. Ngayon, 15 to 40 to 18 days na lang. 15 to 18 days, kaya na nilang ma-harvest. Pwede nang ibenta sa market. Imaginein mo kung ano yung ginawa nila. Dumami tumaas ng tumaas yung estrogen level o yung mga hormones. So, ano mangyayari sa katawan ng tao na nagko-consume ng mga karne na mataas ang estrogen o ng hormones? Magkakaroon syempre ng hormonal imbalance. So, anong tama niyan? Sa babae, sa thyroid, sa breast, ovary. Pag sa lalaki, sa prostate. So, pwede rin maapektuhan yung tulog. Kasi yung pineal gland, yan yung nagsisikret ng melatonin para pampatulog natin. So, kapag nasira yung hormones, yung hormonal balance, pag nagkaroon ng disruption yan,
yun, pati yung ating other endocrine glands maapektuhan. Kasama dyan yung sa pancreas natin. So, ingat talaga tayo sa ating mga pagkain. Kung gusto natin manatiling healthy, sundin natin yung nirekomenda ng Panginoon sa Eden. At yun po ang sinusunod ng mga nasa blue zones. They are eating natural, organic na mga pagkain, fruits, grains, nuts, seeds, vegetables, especially salad. Yan po ang magbibigay sa atin ng lakas at vitality. Bakit? Puno po yan ng antioxidant, ng enzyme, at saka ng phytochemicals, panlaban po sa mga iba't ibang karamdaman or sakit. At i-share ko lang po itong nakasulat sa Councils on Diet and Foods page 81. Ang sabi dito, in order to know what are the best foods, we must study God's original plan for man's diet. So kung gusto daw natin malaman kung ano yung mainam na mga pagkain, kailangan pag-aralan natin yung original na plano ng Panginoon sa pagkain ng tao. He who created man and who understands his needs appointed Adam his food. Siya na naglalang kay Adan, nakakaunawa kung ano yung kailangan na pagkain ng katawan niya, di ba? Grains, fruits, nuts, and vegetables constitute the diet chosen for us by our Creator. These foods, prepared in as simple and natural a manner as possible, are the most healthful and nourishing. They impart a strength, a power of endurance, and a vigor of intellect that are not afforded by a more complex and stimulating diet. Ano daw? So, yung ating Creator, mas pinili po niya yung grains, fruits, nuts, vegetables bilang diet sa ating mga magulang, unang magulang. O, yan yung binigay ng mailalang natin bilang pagkain natin, okay? Kung itong mga pagkain na ito ay maihanda sa mas simple at mas natural na paraan na posibleng magawa, ay magbibigay ito ng healthful and nourishing, o magbibigay ito ng kalusugan at saka nourishing, mabibigyan tayo ng sustansya. Magbibigay din ng lakas, ng kapangyarihan na tagal tayo, tumagal, o kaya may endurance, di ba? And vigor, lakas ng ating pag-iisip na hindi kayang maibigay ng mga komplikadong pagka-prepare ng mga pagkain o kaya stimulating diet. So, yan po ang best na advice kung gusto natin na makaiwas sa mga sakit na nakamamatay, yung mga chronic diseases na uso sa ating panahon ngayon. So, kung gusto natin na humaba kagaya ng buhay ng mga centenarians, so lumakad tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Ito po ang daan na masaya at mahaba ang buhay.